Hello, magandang araw po sa inyong lahat. At nandito na naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng araw-araw na kwento. At alam niyo, ang kwento ko ngayong araw na ito ay tungkol doon sa mga sunog na nangyari doon sa Los Angeles, California. Sa palagay ko naman, kung ni-research niyo yung mga videos ko rito, alam niyo na meron akong bahay sa Los Angeles, California. At pumupunta ako doon para bumisita ng aking mga anak at saka yung mga apo ko 'pag summertime doon at every year akong bumabalik doon. At doon ako tumitira 'pag nandoon ako. So, ngayon alam niyo na kayo mga bagong subscriber ko dito sa YouTube channel na meron akong bahay sa Los Angeles, California. So marami akong natanggap na message at saka mga text messages doon sa mga relatives ko at saka yung mga kaibigan ko, classmates ko, kung kumusta naman yung pamilya ko doon sa Los Angeles, kung apektado sila sa sunog na nangyari. Alam niyo itong sunog sa Los Angeles, nagsimula po noong January 7. At ito po ay nagsimula sa may bandang Pacific Palisades. Yung Pacific Palisades na yan, kung mag-drawing ka ng horizontal line mula doon sa bahay ko, doon sa lugar ko, papunta ng west. Ano bang Tagalog yung west? Pag papunta ka ng west na ganon, diretsong horizontal line. Ang distansya noon mula sa bahay hanggang doon sa may banda ng Pacific Palisades aabot ng 45 kilometers. Ganun po kalayo. Pero wala akong mga kapitbahay ng mga park o merong mga forest o mga tanim na makakapal. Wala. Kasi halos lahat doon, yung mga lugar ko, business establishments, mga bahay, hospital, eskwelahan, at saka park. Kaya malayo po. So yung Pacific Palisades, talaga po yung malakas na hangin na manggagaling sa Santa Ana. Ito po yung malapit sa Atlantic, ay hindi po, malapit sa Pacific Ocean kasi nandito sa western part. Kasi doon sa eastern part, Atlantic Ocean. Yung hangin po nanggagaling sa Pacific Ocean, malakas po yan. Pag nandun ka sa Malibu o Pacific Palisades, lalo na sa mataas na lugar, talagang halos yung hangin doon, halos binabagyo ka. Akalain mo naman 80 kilometers per hour yung hangin doon. At kaunting simula lang ng sunog doon ay talagang mabilis yung pag-spread ng sunog doon. Kaya nga ganun ang nangyari, yung lugar na ito lugar ng mga mayayaman. Kaya marami kayong nababalitaan na mga Hollywood actors, actresses, at mga iba pang mga Pilipino na mayayaman na meron silang may-ari doon na nasunugan ng bahay. So, ang nangyari, ilan ang bahay ang nasunog doon? Sa in about halos 1 week yung nangyaring sunog. So, 12,000 na mga bahay yung nasunog doon, covering area of 40,300 acres. I-divide nyo na lang ng 2 or 3, yung 40,000. Abot na mga more than 20,000 hectares. So akalain nyo yan, kung sumatotal lahat-lahat yan, aabot ng mga 36 square miles yung apektado. So ganun po karami po yung mga nasunugan at meron din yung mga fatalities na namatay doon. More than 40 na katao ang mga namatay. Karamihan dito ay yung mga matatanda, merong problema sa paglakad, incapacitated, iniwan na lang po doon.
at kawawa sila. But anyway, wala na pong sunog ngayon doon sa Los Angeles. Pero ang nakakasaklap, merong isang sunog doon sa Altadena. Yung Altadena, malapit doon sa bahay ko. Mga about 20 kilometers away from the house. Papuntang north naman, papuntang north, pataas. Alam niyo yung Eaton Park, halos pinupuntahan ko yan every week pag nandun ako kasi meron akong mga kaibigan doon na mahilig mag-hike at nung nagdadrive pa ako doon, nung medyo bata-bata pa ako, nung pagka-retire ko, nagdadrive ako doon halos every other day para maglakad kasi malapit lang doon sa bahay eh. So, maakyat ako doon, inaabot ko yung inspiration point, pinakita sa akin ng kaibigan ko, nasunog na yung shed. Merong shed kasi doon, nakasulat inspiration point, nasunog. Pati yung mga ibang mga bahay doon. At marami din malalaking bahay kasi doon, halos mga mayayaman din na nandoon sa Altadena. So, ito po, pagkatapos, nagkaroon din ng sunog sa tawag nila Hearst Fire. Marami din nasunog na mga bahay doon. Nung kahapon, nagkaroon ng simula ng sunog sa San Diego naman. Pero sa mabuti at na-stop kaagad yung pag-spread ng sunog doon sa San Diego. Kalahin mo yan, sunod-sunod. Meron pa itong mga Hearst Fire at saka yung itong Hearst Fire nangyari sa Silmar. Ito rin ay isa ring lugar ng mga mayayaman doon sa Los Angeles. Kaya nga nagpahatid ng message or pagdamay ang ating gobyerno dahil meron mga apektado, mga Pilipino din doon na nawalan ng bahay. Pero ayan po, nakapagtataka dahil merong investigasyon na kinakandak ngayon, lumalabas na during the fire, walang tubig, yung mga hydrants. Pagkatapos yung mga reservoir ng tubig na pwedeng pagkagalingan ng tubig, walang tubig, matagal na. So, pero merong mga resulta ng investigasyon na nagsasabi na ito ay man-made. So, akalain ninyo, ang obserbasyon ko kasi doon, pag nandun ako sa Amerika, nangyayari lang itong mga fires na ito pag summer. Wildfire ang tawag nila, pero itong mga wildfire na ito, man-made din. Yung investigasyon, lumalabas na meron silang mga nahuling, mga tao, na talagang kumpleto sila ng equipment at saka materyales para magsimula sila ng sunog. Kaya sila ngayon ay nakapreso ngayon at iniimbestigahan. Marami pa rin sumusunod na mga investigasyon tungkol dito at sana malaman nila kung ano ang dahilan. Pero ito na nga, merong mga insured na mga houses, pero meron din yung mga hindi insured at 1 month before nung fire na yan, kinansela yung mga fire insurance ng karamihan ng mga bahay na ito. At marami din tayong napapanood doon sa YouTube channel na ito yung mga pamilya na talagang nagporsigi silang hindi magpa-evacuate kasi ang ginawa nila, prinotektahan nila yung bahay nila para hindi masunog. Ito naman ang importante pag meron kang swimming pool at saka kaunting motor. At pinakita ng isang pamilya, mag-asawa, kung paano nila prinotektahan yung bahay nila para hindi lang masunog. Ang ginawa nila overnight, 2 araw. Bomba sila ng bomba ng tubig at pinapatubigan yung bahay nila at saka yung mga kapitbahay nila. Ang tubig nanggaling sa swimming pool nila. Kalain mo yun. So, pinakita nila yung bahay na talagang buong buo pa. Marami din yung mga houses din na maganda ang pagkagawa
merong isang businessman na pinakita yung bahay dahil yung mga anak niya nag-aral sa Los Angeles. At dahil nga doon nag-aral yung mga anak niya, nagpagawa siya ng bahay doon sa Pacific Palisades. At ang gamit niya sa materyales ay fireproof. So makikita mo, nakatayo yung building o yung bahay niya, pero yung mga kapitbahay niya, sunog na sunog, wala. Tepok sila lahat, siya lang ang buhay. Kaya sabi niya, maswerte rin at dahil lang sa pag-aaral ng mga anak ko, pero yung mga anak niya wala na doon. Caretaker na lang yata yung naiwan doon, kaya niligtas yung caretaker dahil nag-evacuate. Pero pagbalik niya, nakita niya buo pa rin yung bahay. Kaya tuwang-tuwa yung may-ari at the same time naman nalulungkot dahil yung mga kapitbahay nila ay nasira at nasunog ang kanilang bahay. So ganun po ang nangyari. So ngayon po kasalukuyan po nagre-rehabilitate yung mga tao sa Pacific Palisades at continuous po yung dumadating yung mga donasyon at marami din mga sikat na personalities, lalo na yung mga actors at saka yung mga atleta na nakatira sa Los Angeles na nagbibigay ng kontribusyon. Merong isa pa nga nagbigay ng 20 million na kontribusyon, yung si Otani na Los Angeles Dodgers na baseball player, nagbigay ng $500,000 na donasyon at yung mga iba pang artista na hindi apektado, nagbigay din sila ng donasyon. At syempre yung ating pinagmamalaking kumpanya, yung Jollibee natin, nagbigay sila ng libreng pagkain sa mga nawalan ng bahay. Hindi ko lang alam kung ilang araw silang nagbigay ng pagkain at nakakatuwa. At nakita natin sa balita na ating Jollibee na Pinoy na fast food, nakatulong din dito sa mga nasalanta ng sunog. So yun lang po ang balita ko ngayong araw na ito, yung tungkol sa sunog sa Los Angeles at kasama tayo dito sa pagdadasal na sana makarecover din yung mga apektado natin mga Pinoy doon sa Los Angeles fires. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Bye!